So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, kahapon nga po mga minamahal, nagkaroon po ng malaki at panibagong development nga po ukol nga dito sa nangyaring hearing patungkol kay Alice Gu na related nga po sa illegal operation ng Pogo. At beside mga minamahal, nagkaroon din po ng executive session. Ako sa totoo lang mga minamahal, agree naman ako sa tinatawag na executive session kasi when you say executive session, yung mga senador at yung committee na yan mismo ay magpupulong-pulong, magmi-meeting-meeting with Alice Gu privately, mga minamahal, privado. So, dapat mga minamahal, yung mga ganyang bagay, hindi na po yan pinapublic Kasi executive session nga, even though sabihin na, uy, meron kami executive session, dapat para sa akin, hindi na yan pinapublic kasi executive session nga. Kasi mga minamahal, parang feeling ko kasi kapag sinabing executive session tapos malaman ng kabila, 'di ba, baka isipin na baka pinagpapalanuhan ako. Especially nga, 'di ba? Naniniwala kasi ako mga minamahal na itong si Alice Gu is nag-ooperate lang talaga yan ng Pogo diyan sa Bamban. Kumbaga parang isa lang siyang pawn. 'Di ba? Isa lang siyang tinutulak or kumbaga alam niyo yun, puppet ng mga totoong malalaking illegal na sindikato. Which is, grabe nga naman po mga minamahal ang buwis buhay dito ni Alice Gu kasi siya yung nalagay dyan sa siya yung napaso na parang naitapon sa apoy. Kumbaga siya yung magpapa-down ng tensyon. Ang nangyari nga po mga minamahal, masyado siyang naipit na to the point na nagsawa na din ata itong si Alice Gu. Parang ayoko nang magtago, ayoko na lahat-lahat, kanta ko na lang to. Kaya nga nung tinanong siya ni JV Ejercito ba yung nagtanong nun? Ang sabi sa kanya, nung tinanong siya, willing ka ba na ikanta mo? Sabihin mo kung sino yung pinaka-most guilty? Oo, most guilty sa illegal operation na yan. And sabi ni Alice Gu, walang pakundanga, oo. Tapos nung tinanong siya, naniniwala ka ba na guilty ka? Tapos sabi pa nga ni Alice Gu, chin up pa siya mga minamahal. I think alam na ng committee na to ni Senator Risa Ontiveros na wala akong kasalanan. Kasi sa committee na to, mukhang alam na nila kung sino talaga yung totoong nag-ooperate sa illegal operation ng Pogo. So ito na nga mga minamahal. Basahin natin tong tong balitang to. Yan. Sabi dito sa balita mga minamahal, mastermind ng Pogo, ibinunyag ni Alice Gu sa executive session. So, pinangalanan ni dating Bamban, Tarlac Mayor Alice Gu, sa isang executive session ang mastermind, mga minamahal, ang mastermind sa likod ng International Crime Syndicate nasangkot sa Pogo-related activity. Ako, sa totoo lang hindi ko kinakampihan itong si Alice Gu. Pero sa nakita natin na paulit-ulit at napakadaming beses na nagkaroon ng Senate hearing, nakikita ko na itong si Alice Gu, parang pagod na din yan, yung babaeng yan, mga minamahal. Pagod na yan sa kakatanong, tapos yung sagot niya din, mga minamahal, paulit-ulit na lang din. 'Di ba? Hindi po ako guilty, wala po akong kinalaman diyan. Noong unang sumagot itong si Alice Gu, medyo hindi tayo naniwala. Pero dahil nga sa paulit-ulit na session mga minamahal at very consistent yung sagot ni Alice Gu, doon ko nga napatunayan na siguro itong si Alice Gu is puppet lang siya and siya lang talaga yung nag-ooperate doon lang sa Bamban. Hindi pa natin alam kung sino yung nag-ooperate doon sa Purak, dyan sa Davao, 'di ba? Sa iba't ibang mga lugar ng Pilipinas kung saan laganap yung Pogo, sa Pasig, sa Pasay, 'di ba? Hindi natin alam kung sino yung mga malalaking tao. Pero kasi si Alice Gu yung napaso dito Na nangyari po yan mga minamahal, kung bakit na-open dito si Alice Gu na sabwat, nasali, dahil po yan sa dalawang nationality. If I'm not mistaken, Malaysian, tapos Indonesian nationality, 'di ba? Mga minamahal na tumakas dito nga po sa Bamban, tapos nagsumbong. Nasaktuhan na yung pangalan ay nakapangalan kay Alice Gu. Hanggang sa inimbestigahan si Alice Gu, nakilala yung pagkatao niya, so on, whatever. So, humaba ng humaba. So, to make the long story short, mga minamahal, I think si Alice Gu is nag-ooperate lang talaga yan dyan sa Bamban.
Pero dahil nga siya yung napaso, ngayon, sa paulit-ulit na nangyayari na Senate hearing at saka paulit-ulit at consistent din naman yung mga sagot niya, chin up siya. At pagkakasabi niya pa na hindi ako guilty and I think this committee know kung sino yung behind sa mga illegal operation na yan. So ngayon, continue tayo. Sabi dito, sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado sa Committee on Women, itinulak ni Senator JV Ejercito na magkaroon ng executive session para mas confidential ang diskusyon. Actually, pabor ako sa executive session na yan, pero kahit gayon pa man, dapat sana hindi na lang din-disclose or ni-wrap up na after nito, katapos naman may executive session kami. Dapat hindi na lang sinabi. Dapat okay, kumbaga natapos yung hearing, hindi na lang pinaalam na nagkaroon ng executive session kasi delikado din naman yung buhay dito ni Alice Go. Naawa na ako sa tao mga minamahal. Naawa na ako kay Alice Go, pero mas naawa ako sa mga naging biktima ng illegal operation sa Pogo, lalo pat 'di ba? Sa Lahula yung human trafficking, 'di ba? Nakikita niyo yung binubugbog, 'di ba? Grabe yung nangyayari sa illegal operation ng Pogo. But at the same time, mga minamahal, wala tayong magagawa nandiyan na 'yan. So ang tangi na lang natin ditong kailangang mapuksa is yung mastermind, 'di ba? So Harry Roque, ingat ka na ha. Pero hindi si Harry Roque yung mastermind, mga minamahal. Meron tayong napipinto na mukhang malapit-lapit na. So close. So anyway, sabi dito, direktang tinanong ni Ejercito si Go tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo. Ngunit maiiriin naman niya itong pinabulaanan sa uli. Naniniwala ang isang senador na isang ton lang si Go ginamit ng International Crime Syndicate. Alam nyo, hanga ako dito sa ginawang approach ni JV Ejercito kasi hindi siya intimidating. Kasi mga minamahal, kunyari nagkakaroon nga ng Senate hearing, dapat yung approach nyo, hindi yung pares kay Rapi Tulfo na nanduduro, ganyan, naninindag. Hindi dapat ganun. Dapat inaano mo siya, hindi sabi ni baby kumbaga pinapakalma mo yung loob niya na pinapafeel mo sa kanya na safe ka sa amin. Don't worry, safe ka sa amin. Dapat pinapafeel niya ganun para kumanta itong si Go. Kasi alam niya Alice Go na may banta sa buhay niya. International crime ba naman yan, mga minamahal, diba? International. Isipin niyo yun mga minamahal, international yun. So, may malaking tao na posibleng tirisin itong si Alice Go. So, iniingatan din ni Go ang kanyang sarili. So, buti na nga lang, hindi intimidating yung the way na mag-question itong si JV Ejercito. Kung kaya't parang na-feel ni Alice Go na safe siya at sinabi niya na willing ka ba na magkaroon tayo ng executive session at i-discuss mo kung sino yung big syndicate, yung pinaka most guilty. Sabi niya, oo. Gumano na siya, diba? So, okay, continue tayo mga minamahal. Sabi dito, nang pigain kung sino ang pinaka-most guilty, sinabi ni dating Bamban Mayor, I think sa tagal na po ng investigation, alam na rin po ng komite. Especially chaired by our Madam Chair, Senator Risa Hontiveros, who is really at the back of everything. Yan lakas na yan ng impact mga minamahal. Kaya ko nga ito kinontent sa inyo Alam niyo kung bakit? Kasi, malalim, may kurot ang binitawang salita ni Mayor Alice Go. May kurot. Merong diin na talagang very interesting. 'Di ba? So, parang bago to sa pandinig natin bago to. 'Di ba? So, better yung ginawa ni JV Ejercito, kaya kudos. Hinimok din ng Senado si Go na ibunyag ang mga mastermind para sa kapakanan ng mga biktima ng Pogo-related activities. Baka sa executive session, sana sa huli, may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man ang talagang nasa likuran. Kasi nga, kung ang sabi mo ay ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng Pogo. 'Di ba? Sabi ni JV Ejercito. Nagpahayag naman ng kagustuhan si Go naman na ibunyag ang mga nasa likod ng operasyon sa Operasyon International Crime Syndicate sa isang executive session. I'm expecting that Mrs. Alice Go will divulge the real mastermind behind this operation. We will be responsible for your safety, pagtitiyak ng senador. Buti pa si JV Ejercito, matino yung yung pagtatanong niya. Anyway, mga minamahal, so sino nga ba yung mukhang
mukhang ano ni Mima Alicia nyo na behind of everything sa Pogo na yan. Actually, wag na tayong magaguhan dito, mga minamahal. Hindi ko sa pinagbibintangan itong si former President Duterte. Wala akong sinabi na si former President Duterte ang lahat ng ito. Pero, if you will remember, mga minamahal, sino nga ba yung nagsagawa ng executive session, I mean, Executive Order 13? EO number 13. 'Di ba? Yung pag-regulate ng Pogo. Walang iba kundi si former President Duterte. Pinagbotohan ba? Hindi. Kasi ang nangyari, binaypass po sa Kongreso. So, siya po ang nag-execute kahit hindi niya naman po gawain. So, sa madaling sabi, mga minamahal, mukha lang naman ang malaking tao sa likod ng Pogo operation na to. Walang iba kundi si former President Rodrigo Roa Duterte, kung sakali man. Pero hindi ko siya pinagbibintangan. Kasi, in the first place, sino, mga minamahal, ang nag-bypass ng EO30 na yan? At sinabi din mismo sa balita, mga minamahal, na meron naman daw pong napala sa executive session. So, meaning, meron po silang nalaman. So, hindi natin alam kung sino, saan, kailan, yung mga taong binanggit ni Alice Go. Pero, according sa news, meron po silang napala sa nangyaring executive session. So, meaning, mga minamahal, unti-unti nang namamaskarahan yung mga sindikato. Kumbaga yung mafia triad sa bansang Pilipinas. Anyway, yun po, mga minamahal. So, this is a new development. Kung kaya't ito po ay aking ibinalita agad-agad sa inyo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.